Magandang umaga mga kapatid, tayo po ay mag-aral muli ng banal na kasulatan at sa pagkakataong ito ay pag-aralan naman po natin yung parable of the talents. At ito po ang parable of the talent ay isa lamang po doon sa tatlong parable na mababasa po natin sa Matthew chapter 25 na ito po yung parable of the 10 virgins, parable of the talents at parable of the sheep and goats. So nakaraang pong video ay napanood po natin doon yung parable of the sheep and goats. Sa pagkakataong ito, ang pag-aaralan naman po natin ay yung parable of the talents. At ganito po ang ating mababasa. Sa verse 14 ng Matthew 25, ganito po ang ating mababasa. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. So, ito po sa pagkukwento po ng ating Panginoong Kristo ay inihambing niya yung kaharian ng langit doon sa taong magta-travel na sa malayong lugar. At sa kanyang pagta-travel, iniwan niya yung kanyang business doon sa kanyang mga alipin. At ito ay ibinahagi according doon sa kanilang ability. Na po, so may pinag-iwanan po siya ng 5 talento, meron po siyang pinag-iwanan ng 2 talento, at may pinag-iwanan po siya ng 1 talento. Ito po ay sapat para makapag-business po sila. Na kung gusto nating ma-appreciate kung magkano po itong sinasabing 5 talento, 2 talento at 1 talento. Ganito po ang ating mababasa doon po sa original na pagkakasulat o paggamit ng salita. Yung pong talento sa salitang Grego po ay talenton. At ito ay may kinalaman doon sa bigat, no, sa balance, no. Hence that which is weight, no. Ang 1 talento po ay bumibigat, no? Tumitimbang po ng 3,000 shekels na yung kanyang bigat. At itong talento po ay nagkakahalaga po ng 6,000 dinari. Na? Kung ito po ay silver at kung ito po ay gold, ito ay higit po sa ang presyo po nito ay magiging times 30. So, higit na mas malaki ang presyo ng 1 talentong gold kaysa sa 1 talentong silver. At kung gusto nating maintindihan pang lalo, no, para ma-visualize po natin kung gaano kahalaga po ito, yung pong 5 talento, itatimes po natin ng 6,000, no, kasi 6,000 po ang halaga ng 1 talento. Magkakalaga po ito ng 30,000 dinari. At yung pong 2 times 6,000, magiging 12,000 dinari po yun. At yung isa ay magiging 6,000 dinari. At kung gusto nating ma-appreciate ito sa ating pera, no, sa peso, yung pong 5 talents po ay nagkakalaga po yun ng 15 million pesos kung ito po ay silver. Kung ito po ay gold, ito po ay magkakalaga ng 450 million. At kung yung pong 1 talento, nagkakalaga po ng 3 million pesos. At kung ito po ay sa gold, ito po ay nagkakalaga ng 90 million. So makikita natin, sapat na halaga yung ipinagkatiwala ng kanilang Panginoon doon sa mga alipin na mga ngalaga ng kanyang business. At ganito po ang ating mababasa sa verse 16. Ang sabi po ay ganito, Then who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. So mapapansin po natin na doble po yung ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang Panginoon. At doon po sa 2 talento, ang sabi, And likewise he who had received 2 gained 2 more also. So muli, yung 2, nanganak pa ng 2. Sa mga katuwid, na doble rin. Pareho rin naman yung ratio, no? Na doble yung 5, na doble rin yung 2.
At doon sa verse 18, ang sabi po ay ganito, "But he who had received 1 talent and dug in the ground and hid his Lord's money." So hindi niya ito pinangalakal, inilibing niya sa lupa yung talentong ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang Panginoon. Yung puhunang pong pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, hindi niya inilagay sa business. Sa 19, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, "After a long time, the Lord of those servants came and settled account with them." So ito na yung accounting, ito na yung pagtutuos. No, dumating na yung may-ari ng business na at pinagre-report sila doon sa kanilang ginawang business. At mababasa natin sa verse 20 ay ganito, "So he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents beside them." So, Panginoon, nadoble yung ibinigay mo sa akin. At 21, ang sabi po ay ganito, "His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." So, pinapasok siya doon sa kaligayahan ng kanyang Panginoon. So, yung pong binigyan naman po ng 2 talents, ay ganito po ang ating mababasa. "He also, who had received 2 talents, came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents beside them." At ito po yung reaksyon ng Panginoon. Dito po sa verse 23, ang sabi, "His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." So, tulad rin ng binigyan ng 5 talent na tumubo ng 5, ito pong 2 na tumubo ng 2 ay ipinapasok rin po doon sa joy of your Lord. So, ito isang lugar, no, na kaligayahan ng Panginoon, ang terminong ginamit. Sa 24, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Ito naman po ay may kinalaman doon sa pinagkatiwalaan ng isang talento. Na, at ang sabi ay ganito, "Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I know you to be a hard man, reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours." So, ang ginawa ng binigyan ng talento na isang talentong ibinigay sa kanya, isinuli niya lang na ito ay hindi tumubo, hindi ito lumago. At ito po yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Sabi doon sa 26, verse 26, Matthew 25:26, "But his Lord answered and said to him, You wicked and lazy servant, you know that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has 10 talents." So, nadismaya yung Panginoon sapagkat hindi tumubo, hindi nagtrabaho yung isang sa kanyang mga alipin na pinagkatiwalaan niya ng kanyang business. Sa 29 sabi, "For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. And cast the unprofitable servant into the outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth." So, mapapansin po natin, yung pong mga alipin na pinagkatiwalaan po, no, ng 5 talento at 2 talento, ipinasok niya po yon sa joy of the Lord.
Pero ito pong alipin na ito na hindi tinrabaho yung kanyang business, hindi ginawa yung dapat niyang gawin, ay ano po sabi? Cast the unprofitable servant into the outer darkness. So, nung dumating ang Panginoon, yung kanyang mga alipin na nagtrabaho, dinala niya doon sa joy of the Lord. Yung hindi po nagtrabaho, doon po sa outer darkness. Kung tatandaan po niyo doon sa parable of the sheep and goats, yung pong goats, dinala niya po sa eternal punishment, at yung pong sheep ay nilagay niya po doon sa eternal life. So, dalawa lang po yung laging pinagpupuntahan na ng mga tao, na kung hindi po punishment, eternal life. Kung hindi po outer darkness, ito po ay yung joy of the Lord. At dito sa parable of the talent, ibang terminology po yung ginamit ng Panginoon. At dito makikita po natin, ito pong mga parable, isa lang po ang points nito. At kumisa nga, dinidetali lang natin, ano po. Pero, ang bawat parable, isa lang po ang pinupunto. At sa parable of the talents, ito po ay may kinalaman sa business na kung saan ay inaasahan ng Panginoon na ang business na ito ay lumago. Pero kung minsan, ay ina-apply po ito ng ibang mga pangkating pamreliyon doon sa paglago ng kanilang samahan, no? Na sila ay yumaman sapagkat according to the parable of the talents, dapat po ay kumita. Pero hindi po yun ang business ng Panginoon eh. Ito po'y ginamit lang na example ng ating Panginoon Kristo, yung parable of the talents. Pero ano po ba yung business ng Panginoon na ipinagkatiwala niya sa mga tao? Kung natatandaan niyo po, meron po tayong inaawit, no? Ito po ay composed ni E.T. Kiesel. Ang title po nito ay King's Business. At isa sa mga stanza po ay ganito po ang pagkakasulat. This is the King's command, that all men everywhere repent and turn away from sin's seductive snare, that all who will obey with him shall reign forever. And that's my business for my King. So, ito po yung business ng ating Panginoon na ipinagkakatiwala sa atin, na maipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, at ang sino mang sumampalataya ay mabautismuhan. Hikayatin yung mga makasalanan na magbalik loob sa Diyos. Kung mabasa po natin doon po sa Mark chapter 16, verse 15 to 16, na lagi natin itong nababasa, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creations. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." So, dun sa Matthew chapter 28, verse 19, ang sabi, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." So, kung ang ating Panginoon Kristo man ay umakyat sa langit at siya ay muling babalik, bago po siya umakyat sa langit, ito po yung business na iniwanan sa bawat isa sa atin, na tayo po bilang mga alagad ng Panginoon ay mag-produce pa ng mga alagad sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Gusto niya na tayo po ay madoble. Gusto niya tayo po ay lumago. Isang disciple ay lalago pa ng isa pang disciple. And that's the business of our King. At yun po yung inaasahan ng Panginoon, na ang bawat isa sa atin ay nagbubunga. Kung natatandaan nyo doon sa parable of the sower, doon po yung seed ay nahulog doon sa mabuting lupa. Ano po ang inaasahan ng Panginoon?
doon sa mabuting lupa, ito po ay lumago ng lumago at nagbunga ng nagbunga ng marami. Ito po yung business ng Panginoon na inaasahan po sa bawat isa sa atin na tayo po'y makapangaral ng Ebanghelyo at tayo po ay magbunga, makaakay po ng iba pang mga nilalang, mga makasalanan, at magbalik loob sa Diyos. Sabi po doon sa John chapter 15 verse 1 to 2, ganito po ating mababasa. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. So ito yung gusto ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay tulad ng sanga na inaasahan niya na tayo po ay ay magbubunga. Alam niyo kung mangyayari po ito na at sa bawat isa sa atin ay makapanghihikayat po tayo ng mga kasalanan at madala natin sa Panginoon, meron pong masayang party po dun sa langit. No, magkakasayahan po ang mga anghel sa langit na tulad na mababasa po natin sa Luke chapter 15 verse 10. Ganito po ang ating mababasa. In the same way, I tell you that there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. So makikita natin, nagkakasayahan po sa langit. Nagkakaroon ng maganda, masayang party sa langit kapag nakakaroon sila ng pagbabalita, nababalitaan nila na ikaw na alagad ng ating Panginoong Kristo ay nagbunga, na ikaw na alagad ng ating Panginoong Kristo ay nagawa mo yung business niya na mangaral ng Ebanghelyo at napagbalik loob mo ang isang makasalanan sa Kanya. Ito po yung kahulugan ng parable of the talents. Ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang business na ito na maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapat. Ang bawat isa po sa atin ay may tungkulin na palaguin ang business na ito sa pamamagitan ng panghihikaya sa iba pang mga kaluluwa na magbalik loob sa Diyos. Sa muling pagdating ng ating Panginoong Kristo, meron pa tayong maipipresenta na naging bunga ng ating pananampalataya. Meron mo tayong maipapresenta, Panginoon, salamat po at naging disipulo po ninyo ako, naging alagad po ninyo ako. At sa pagiging alagad ko, nagbunga pa ako ng isa pang alagad o dalawa pang alagad o tatlo pang alagad na maipipresenta ko sa inyo. At makikita po natin, hindi po natin binibigyan ng pansin ito, pero ito po ay isa sa mga sa mga titignan ng Panginoon sa kanyang pagdating. Sa parable of the sheep and goats, titignan niya kung paano tayo nabuhay. Kung paano natin isa-praktika yung ating pag-ibig sa ating kapwa. Dito po sa parable of the talents, titignan niya kung ikaw ay naging concern sa iyong kapwa na siya'y inikayat mo sa Panginoon na magbalik loob. Inaasahan niya ng Panginoon sa iyo. Sa kanyang pagdating, tatanungin ka niya kung tinabaho mo ang kanyang business. Binigyan ka ng talento. Binigyan ka ng negosyo. At ito ay dapat mong gawin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay. Ako ay i-click nyo ang subscribe at i-ring nyo na rin po ang bell. Mag-like na rin po kayo. At kung gusto nyo po i-share ito sa inyong mga kaibigan, i-share nyo na rin po. At kung meron po kayong comment, paki-comment na rin po. At kung meron kayong time, panoorin nyo rin po yung mga video narito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.